Ang almoranas ay mga namamagang ugat sa lower rectum at anus. Tinatawag din itong piles or hemorrhoids sa Ingles. Ang taong may almoranas ay kadalasang nakakaranas ng sakit o pangangati sa kanilang rectum or anus at maaari ring may kasabay itong pagdurugo kapag siya ay dumudumi. Ang mga sumusunod ang kalimitang over-the-counter na mga gamot para sa hemorrhoids or almoranas. Ngunit isang napakahalagang paalala po, kumonsulta muna kayo sa inyong doktor bago uminom or gumamit ng alinman sa mga ito o anumang gamot or supplement. Ito ay para makatiyak kayo na angkop sa inyong current health status ang gamot na inyong itetake at para po mabigyan kayo ng specific na mga instructions kung ano ang dosage at form, frequency, or kung gaano kadalas ito dapat gamitin at mga posibleng side effects ng mga ito. Mga karaniwang over-the-counter medications para sa hemorrhoids or almoranas. Number 1, pampalambot ng dumi o yung tinatawag na stool softeners. Ang stool softeners ay tutulong para mas madaling makadumi ang pasyente at para makaiwas sa pag-ire or sapilitang pagdumi or straining habang ang isang tao ay nagbabawas. Pinapalambot ng stool softeners ang dumi ng isang tao. Ang karaniwang halimbawa nito ay yung Docusate sodium. Number 2, bulk-forming laxatives at mga fiber supplements. Tumutulong ang mga bulk-forming laxatives at fiber supplements para makaiwas sa matigas na dumi. Ang matigas na dumi ay makakapagpalala ng hemorrhoids or almoranas ng isang pasyente. Makakatulong din ang mga ganitong klase ng gamot para makaiwas sa pagdurugo ng rectum or anus at iba pang sintomas ng almoranas. Ang mga karaniwang bulk-forming laxatives at fiber supplements ay methyl cellulose, polycarbophil, psyllium at wheat dextrin. Kung kayo po ay naresetahan ng ganitong klase ng gamot, mahalagang uminom ng at least 8 baso ng tubig kada araw or as instructed by your doctor. Maaaring payuhan din po kayo ng inyong doktor na simulang inumin ito sa mas mababang dosage at pwede itong itaas over time. Sundin ang kanyang mga payo. Number 3, pain reliever. Ang Pramoxine rectal foam, ointment or wipes ay makakatulong sa sakit at kati na dulot ng almoranas. Banayad na linisin ang anus at hayaan itong matuyo bago ilagay or gamitin ang Pramoxine rectal foam, ointment or wipes. May ilang preparations na magkasama ang hydrocortisone at Pramoxine. Ang hydrocortisone ay tumutulong para maibsan ang pamumula, pangangati at pamamaga. Samantalang, ang Pramoxine ay isang anesthetic na temporarily nagpapawala ng sakit dahil sa pamamanhid na effect nito. Number 4, mga gamot para matuyo ang balat at para maprotektahan ito. Ang mga gamot tulad ng witch hazel at zinc oxide topical paste na mga formulated for hemorrhoids ay tutulong naman para matuyo ang balat sa palibot ng anus ng pasyente. Kinakailangan din na banayad na linisin ang anus at hayaan itong matuyo bago i-apply or gamitin ang gamot. Number 5, steroid cream. Ang hydrocortisone rectal cream ay makakabawas ng pamamaga at sakit na dulot ng almoranas. Tandaan na ang hydrocortisone rectal cream or ointment ay hindi dapat gamitin ng mahigit pa sa 7 araw. Kung buntis ang pasyente, huwag po itong gamitin ng walang pahintulot or medical advice ng inyong doktor. Number 6, mga gamot para paliitin or ishrink ang hemorrhoids. Ang phenylephrine ointment,
cream or suppository ay tutulong para i-shrink ang namamagang hemorrhoids. Tutulong din ito para maibsan ang pangangati ng almoranas. Banayad ding linisin ang area at hayaan itong matuyo bago i-apply ang gamot. At number 7, pampamanhid na mga ointments. Ang mga numbing ointments na kalimitang ginagamit sa almoranas ay ang benzocaine rectal ointment, dibucaine rectal ointment, at lidocaine rectal ointment. Tutulong din ang mga gamot na ito sa nararanasang sakit at pangangati ng namamagang ugat sa almoranas. Kinakailangan po na kumonsulta muna kayo sa inyong doktor bago gamitin ang alinman sa mga ito. Itong mga over-the-counter na mga gamot na ito na nabanggit ay mabibili kahit walang prescription ng doktor. Generally, ang mga ito ay safe gamitin or i-take ng karamihan kung babasahin at susundin ng mabuti ang mga instructions sa paggamit nito na nakasulat sa label at kung susundin ang payo ng inyong doktor. Sa label, nakasulat din po dyan usually yung mga contraindications para sa gamot na ito. Halimbawa ay kung may allergy ang isang pasyente sa isa sa mga ingredients ng gamot. Dito po sa Tagalog Health Talks, ipinapayo namin na iwasan ang pag-self-medicate lalo na kung ito ay narinig or napanood nyo lamang mula sa radio or videos or kung ito ay nabasa nyo lamang po. Bakit? Sapagkat nagkakaiba-iba ang health status ng mga pasyente. Kahit na ang dalawang taong may magkaparehas na mga sintomas ay maaari pa ring magkaroon ng magkaibang diagnosis. At the same time, maaaring nagkakaiba-iba ang kanilang comorbidities or yung mga existing medical conditions, whether known or unknown na meron sila. Generally, ang mga posibleng panganib ng self-medication ay ang mga sumusunod. Number 1, incorrect or maling self-diagnosis. Kinakailangan po na makapagsagawa ang inyong doktor ng personal health assessment sa inyo at ilang specific na diagnostic test para masigurado kung ano ang sanhi ng inyong mga nararanasang senyales at sintomas. Number 2, delays in seeking medical advice when needed. Marami pong mga mapanganib na kondisyon ang sana ay naagapan kaagad kung ang isang pasyente ay nagpakonsulta kaagad sa kanyang doktor. Ang hindi po timely na pagkonsulta sa ating mga doktor nang dahil sa umaasa tayo sa pag-self-medicate ay maaaring magresulta sa matinding panganib sa pasyente. Number 3, infrequent but severe adverse reactions. Ang salitang adverse reactions, ito ay kapareho din ng salitang side effects. Ito yung mga hindi kanais-nais na epekto ng mga gamot. Hindi ito madalas mangyari, ngunit may mga pagkakataon na maaari itong maging severe or maging matindi ang epekto nito sa kalusugan ng isang tao kapag naranasan niya. Number 4, dangerous drug interactions. Ang mga gamot po ay maaaring may masamang interaksyon sa isa pang gamot na posibleng iniinom ng pasyente, sa pagkain o kaya naman ay sa existing na medical conditions ng isang pasyente. At may mga pagkakataon po na meron na palang certain medical condition ang isang pasyente na hindi niya alam dahil hindi pa ito nadadiagnose ng kanyang doktor. Ang ilang magkaibang gamot po ay maaari ring may opposite o kaya naman ay maaaring may parehong epekto sa katawan ng tao. Kung ang mga ito ay may opposite na actions, maaaring hindi maging mabisa ang inyong iniinom o ginagamit na gamot para kayo ay gumaling or makaranas ng kaginhawaan. Kung ang dalawang gamot naman po na iniinom nyo or ginagamit ninyo ay may sangkap na maaaring pareho ng action, ito ay maaari ring makasama sa inyo sapagkat sobra or intense naman po ang magiging epekto sa inyong katawan. Number 5, incorrect manner
of administration. Kasama po dito yung rota, yung dosage, at yung frequency ng paggamit ng gamot. Ang isa po sa mga pinakakaraniwang halimbawa nito ay ang paggamit ng mga antibiotics nang walang gabay ng isang doktor. Kapag ang antibiotics ay kulang sa dosage o kaya naman ay kapag ito ay hindi natapos inumin ng tama, maaari itong magresulta sa tinatawag na antibiotic resistance. Ibig sabihin po nito, makakayang mag-survive ng mga mikrobyong ito sa ating katawan kahit na po tayo ay umiinom ng antibiotics. Ang parehong overuse, meaning sobrang paggamit, at misuse, maling paggamit ng mga antimicrobials ay maaaring magresulta sa antibiotic resistance. Number 6. Incorrect choice of therapy. Hindi po maiiwasan na minsan may mga payo tayong naririnig na base sa mga matatandang kaugalian. Although ang ilan sa mga ito ay maaaring walang masamang idudulot sa katawan ng tao, ang iba naman ay pwedeng magresulta sa paglala or sa matinding pinsala sa katawan. Number 7. Masking of a severe disease. Karaniwan po ito sa pag-inom ng mga over-the-counter pain medications. Tandaan natin na hindi nagagamot ng mga pain relievers na ito ang sanhi o ang pinagmumula ng problema natin sa karamdaman. Bagkus ay panandalian lamang or temporary ang ginhawang ating mararamdaman kapag tayo ay gumamit ng mga pain relievers na ito. Kaya kung kayo ay nakakaranas ng paulit-ulit na sakit sa anumang bahagi ng inyong katawan, halimbawa ay kung dulot nitong hemorrhoids or almoranas, makakabuti po sa inyo ang pakikipagkita sa inyong doktor. At number 8, risk of dependence and abuse. Ang kalimitan ng mga naabusong gamot ay yung mga mabibili ng walang reseta ng doktor, katulad nitong ating mga nabanggit na over-the-counter medications. Ang kalimitan din ng mga naabuso na gamot ay yung mga antihistamine, mga sleep aids tulad ng melatonin, cough medicines, laxatives o pangpadumi, mga diet pills at may ilan ding antibiotics. Ang pag-abuso sa mga gamot ay maaaring magresulta sa sakit sa puso, kidney or liver damage, insomnia, hirap sa konsentrasyon, depresyon, pagiging irritable at marami pang iba.